Kung makikita mo ang kanilang pamamaraan, inquisition, sila ng, sila ng prosecutor, sila pa ang mga west, sila mga judge. Wala kang kalaban-laban. Pag hindi nila type ang sagot mo, you're in contempt, kukulong ka nila. Pati buhay mo kinakaladkad. Ang mga tanong, kung hindi irrelevant, stupid, or invasive. Kaya sabi niya, hindi ako pupunta dyan. Yung initial yun initial, yung aming matay, siguro mga month ago. Pero nung nakita niya sunod-sunod na, talagang yamot na siya, nagre-react na siya. Sabi niya, ako gigil na ako, gusto ko na umatay. Attorney Sal, alam mo, Attorney Sal, maliban doon sa inilabas mong column doon sa The Manila Times, kasama mo rin sa Manila Times, itong si Bobby Tiglao, naglabas din ng column, Attorney Sal, at sabi niya, yung ginagawang investigasyon dyan sa Kamara ay in aid of re-election. And it has been a long-standing joke, ika nga sabi niya. Doon yung mga ginagawang inquiries ng iba't ibang komite ng Kamara. At sinabi din niya dito that the investigations aim to demonize Duterte so much that his candidates and he himself would lose in the May 2025 midterm elections. His demonization will drag down the prestige of his daughter Sarah, so for the shoo-in to be the next president. Mangyayari ba ito, Attorney Sal? Itong ginagawa nila na hearing dyan sa Kamara, sa Senado, will they succeed in destroying the Dutertes? Gaya mo na sinabi ko doon sa lalabas ng part 2 ko. Kasi part 1 lang yan Huling paragraph sabi ko sa kanila. It is very obvious na yung ginagawa nila ay para siraan ang Presidente Duterte at si VP Inday Sara. Subalit, they will never succeed because the people there can see through of the evil intentions. Kaya yung sinasabi ni Bobby Tiglao, you remember, matagal na natin dinidiscuss yan, na yung mga ginagawa nila is in aid of election, in aid of re-election, in aid of becoming political relevant. Pero sa totoo lang, tingnan mo yung may mga lumalabas sa social media ngayon. Si Miriam Defensor Santiago, nung siya'y senador pa, galit na galit siya dyan sa mga inquiries na yan. Alam mo bakit? Sabi niya, bigyan niyo ko, sabi niya, ng isang batas na naisulong at naisagawa dahil dito sa inquiry ito. Hindi totoo. Walang batas. Kasi nga, yung mga inquiries para matulungan ng mga lawmakers na magsagawa ng mga batas na makaka-amyenda, makakaklaro o mapaipapalit doon sa umiiral na batas. Pero sabi ni nasirang Senator Miriam Defensor Santiago, wala naman hanggang ngayon, wala. Ngayon, hinahamon ko po ang mga miyembro ng Kongreso, Senador, mga kongresista. Ipakita nyo nga sa amin kung anong batas na ang naipasa nyo. Kaugnay doon sa mga inquiries na ginawa nyo sa panahon ni Arroyo, panahon ni Aquino, panahon ni Ramos, panahon ni Estrada. Kung meron, after kayo natapos ng inquiry, ng rekomendasyon, meron ba kayong ginawang batas? Ano yun? Nasaan yun? Wala. Exactly, Attorney Sal. Kaya, yung pa naman ang ginagawang dahilan ng mga mababatas, Attorney Sal, that they've been given power to conduct investigation dahil bahagi yun sa kanilang responsibilidad, which they weaponize at Attorney Sal, especially pagkalaban nila sa politika, Attorney Sal. Yun na nga. Ang ginagamit nila. Pero I don't think they will see. Wala nga. Ang tao can see through makikita mo mga komentaryo sa context, tatanggap ng SNI at nababasa ko din sa social media, ang komentaryo sa aking mga vlog. Kita-kita nila ang intention. Talagang sinusundan lamang. Alam at mo, saka nga, yes, Attorney. pala, kasi matagal kami nag-uusap ni Presidente Duterte tungkol na. Di ba, palagi nilang sinasabi na iimbitahan si Presidente Duterte at inaano nila na pumunta. Alam mo naging reaction niya? Unang reaction niya, sabi niya, ba't naman ako attend dyan?
kung makikita mo ang kanilang pamamaraan, inquisition, sila ng prosecutor, sila pa ang mga west, sila mga judge. Wala kang kalaman-laman. Pag hindi nila type ang sagot mo, you're in contempt, kukulong ka nila. Pati buhay mo kinakaladkad. Ang mga tanong, kung hindi irrelevant, stupid, or invasive. Kaya sabi niya, hindi ako pupunta dyan. Yung initial yun yung aming matay, siguro mga month ago. Pero nung nakita niya sunod-sunod na, talagang yamot na siya, nagre-react na siya. Sabi niya, ako gigil na ako, gusto ko na umatay. Pero, tinanong ko siya kahapon ba yun o kahapon o isang araw. Kahapon, sabi ko, tumanggap na ba kayo ng imbitasyon? Sabi niya wala. Sabi ni Barbers, ito, nagpadala na raw sila ng 2 beses na imbitasyon. Wala akong tinatanggap. Sabi ko, baka naman ako, maling address, baka pinadala na, baka pinadala sa Malacanang. Pero sabi ko, so pupunta ka kung makatanggap ng imbitasyon. Pupunta ako para maturuan ko sila ng tamang prosedimento sa kongreso kasi naging kongresista siya, abogado pa siya. Pangalawa, sabi niya, pero may condition ako. Anong condition ko? I will attend provided they ask educated questions. They do not ask irrelevant questions. They do not ask stupid questions. They do not ask invasive questions. Kailangan yung mga tanong kaugnay lamang doon sa paksain na naayon sa reglamento at sa prosedimento nila at ng batas. Yan ang sabi niya. Ayun. Ang tanong, kung pagbibigyan ng mga mambabatas itong kondisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, former President Rodrigo Duterte, if Ay, wala he will attend. choice. Wala naman silang choice. Kasi pag nag-umpisa sila magtatanong niya, siguro isi-seplak sila nito. Sa bagay, Hindi Atty. naman. Sal. Bugado dati pang kongresista at dati pang presidente ng bansa. Doon lang, may problema na sila. Kaya kung iimbitahan nila, maging magalang sila at yung kung ano lang dapat na tanongin. Alright. Hindi, Atty. Sal, anong girlfriend ka no, di ba? Hindi naman meron kayong relasyon. Ay, kaya gano'n nga, ba? Atty. Sal. Alam mo, Atty. Sal, ang kagandahan lang at dahil live sa social media, gaya ng sinabi mo, Atty. Sal, the Filipino people will see through doon sa ginagawa nilang hearing, Atty. Sal. Nakikita tuloy ng mga Pilipino kung anong klaseng, kung matalino ba, mababaw ba, yung mga tanong na ginagawa nila, anong motibo nila, kitang-kita talaga, Atty. Sal, ano?